What's kicking everyone? At nandito tayo sa panibagong episode ng Listen Ka Sa'kin. Ngayon ang bagong guest natin, ang isang award-winning actor. At masasabi ko rin na inaabangan nyo yan sa local hip-hop scene. Yung papatagalin pa. Let's go! Elijah Canlas! What's up, bro? Sabi na dun siya kikiligin eh. Doon ako kinilig eh. Kamusta bro? Bati mo naman yung mga viewers natin. What's up, guys? Salamat for having me. Natuloy din. Finally, bro. Matagal ko nang inaawitan tong tropa natin. Hindi, matagal naman na schedule. Yung ano lang talaga eh. Scheduling problema lang. Medyo busy. Pero kasi, ito yung right timing. Tama. Ito yung marami tayong pwedeng pag-usapan. Kasi hindi rin kami masyado nakapag-catch up ni Elijah. Nakikita kami pero quick catch up. Dati kasi araw-araw kami nagkikita nito ni Kitch. As in, gabi-gabi kami nagkikita. Araw-araw kami tumatambay kung saan. Kaya ano din, busy din kami. May kanya-kanya kami ginagawa. Kaya masaya itong catch up na to. Kanina nga sabi ko, mamaya na tayo mag-usap bro. Mamaya na Oo nga, sabi ni Kitch sa akin kanina. Wag na muna tayo mag-usap. Mamaya na yan. Bro, baka mamaya maubos na. But anyway, bro, kamusta ka naman ngayon? Anong ginagawa mo recently sa life? Update mo naman ako. Update mo ako parang bebe mo. Ano ka ba, Gagi? Update mo, kamusta ka? Busy lang sa puro shoot. May dalawa kasi akong teleserye na ginagawa. Yung High Street, tsaka yung Batang Quiapo. Tapos, yun, doon na-busy. Tapos may ginagawa pa akong pelikula, yung Edge Up, na mabigat-bigat din. Tapos parang since March namin sinushoot yun eh. Tapos hindi pa kami tapos. Tapos itong Batang Quiapo, High Street. So naghahalo-halo. Tapos at the same time, kapag nakakalibre, syempre, pag bibigyan ko ng oras i-promote yung mga kanta ko, syempre with UMG. So yun yung kinabibisihan. Puro trabaho. And that's good. That's really good. Pag papunta ka ba sa work mo, pinapakinggan mo minsan yung music? May ganun ka bang vibe minsan? Parang, okay, parang gusto ko pakinggan music ko papunta sa work. Hindi, bakit? Siguro kapag bagong gawa, pag may bago akong gawa, papakinggan ko yun pa ulit-ulit. O kapag bago mag-perform, may gig or something, papakinggan ko siya pa ulit-ulit. Pero on a normal day, hindi. Hindi. Ano bang isang magandang umaga para kay Elijah Canlas bago pumasok ng trabaho? Sa magandang umaga, yung may tulog ka, unang-una. Siyempre, importante yan. Nakahanda na yung kape. Yan. Kasi yung kape, kailangan yung kape yan. Tapos, usually, depende ko ako nagda-drive. Sound trip. Yung sound trip ko ngayon, yung Kendrick Lamar Drake Beef. Parang narinig ko na nga yan, pero hindi mo pa napapakinggan? Feeling ko napakinggan. Alam mo naman, hindi ako magaling sa title, bro. Sabagay. Pero alam ko yung kanta. Yun. Yun laging first two songs na papatugtog ko. Not Like Us, tsaka Euphoria. Tapos, hype na ako for the day. Okay na. Yun na yung parang yun na yung pang-hype mo buong araw, tapos okay ka na magtrabaho. Mismo. Ngayon, bro, gusto ko lang itanong sa'yo na, kasi ito, syempre kilala ka naman ng lahat. At alam natin ng ginagawa mo. Gusto ko lang, balik lang tayo ng onti. Backtrack lang tayo onti. Sino ba si Elijah nung bata? Anong ginagawa ni Elijah? Or masabi ko ba Jello? Jello. Jello. Sino ba si Jello nung bata? Nung bata? As in, bago tong acting career, everything. Ano ako eh. Mas tahimik ako. Sigurado. Ako natutunan ko na rin kasi ngayon sa industriya natin. Siyempre, di ba, kailangan marunong ka makipag-usap, marunong ka pumi-R. Alam mo yan. Just to make friends in general. Kasi sa trabaho natin, di ba, lagi tayo nasa set, may mga tenga, ganyan. Masaya din kapag may mga kaibigan ka. Pero nung bata ako, tahimik talaga ako. Introvert ako, hindi ako palalabas, hindi ako madalas makipag-usap, mahiyain, ganun. The sad boy. Sad boy? Sad boy ako. Dumating ka ba sa mga emo face na mga kanta? Oo naman. Dati nung high school ako, nag-eyeliner pa ako. Same. Nag-eyeliner ako, tapos Green Day na t-shirt, may bonnet akong black. May Chemical Romance ba yan? Oo naman. Ganyan yung mga face natin na emo. Green Day, Fall Out Boy, mga ganyan-ganyan. Pero mas katahimikan lang talaga dahil parang lumaki akong hanggang ngayon naman, harsh pa rin ako sa sarili ko. Overthinker pa rin ako. Tapos, may mga bagay na kinikim-kim ko lang sa sarili ko. Ngayon, medyo natutunan ko na i-express siya. Pero nung bata ako, hindi ako marunong pa paano mag-express. Lahat ng nararamdaman ko, nababottle up inside me. Tapos siguro ngayon na umaarte na nga ulit ako. Noong nga panahon yun kasi hindi na ako umaarte. Na may nahanapan akong, not necessarily outlet, pero acting is very therapeutic in a way. Yun na-acknowledge mo yung different emotions. Kahit character pa yan, di ba? Universal naman ang feelings, ang emosyon ng
mga nararamdaman natin lahat. Nung bata ka ba, naglalaro ka rin ba sa streets? May mga ganyang tumbang preso, mga ganyan. Ay, alam mo, recently may mga bata kasi akong pinsan. Lahat sila iPad kids diba? na. Diba? iPad kids na sila lahat. Sabi ko, okay, sunod na magkita-kita tayo. Magdadala ako ng lata, tumbang preso na yan. Pero ako talaga, growing up, kahit sa pamilya namin, kahit yung kapatid ko na, yung si JM, na mas bata sa akin. Pero mga laro namin, sa kalsada lagi. Kung hindi man basketball, di ba? Basketball sa Pechaya. Akala ko sasabihin mo kanina, mas malaki sa akin eh. Mas malaki naman talaga bro, siya sa akin. Kasi dati mas malaki ako kay Jer, nagulat ako. Biglang 6'1" na tapos tinatawag pa ako, Kuya Kitch. Kuya Kitch. Ang lalim ng Kuya Kitch. Anyway, yung kayo magkakapatid, kayo nila Jerome, kayo ba magkakasama sa streets dati? Oh. Sobrang close yun rin sa street dati. Naman, lalo kami ni Kuya kasi 1 year lang yung difference namin ng Kuya ko eh. So, shout out Jerome. Shout out Kuya Jerome. Lahat ng ginagawa namin, madalas magkakasabay kahit sa teatro, kaya lang naman ako nagteatro kasi siya yung nauna sa teatro. Pero kahit yung mga trip namin sa labas, basketball, kailangan magkasama kami. Minsan magkalaban kami kasi pag magkakampi kami, nag-aaway kami. Siyempre magkapatid kami, di ba? Kasi JM, nung nagkaedad na, yun, sumusunod na rin siya sa amin, sa kilaro na siya sa amin. Pero yung mga simpleng lang, tayaan, di ba? Ice, water, langit, lupa, yung mga ganun laro lang, lahat yan experience namin. So, nabanggit mo sa amin kasi si Jerome, siya talaga yung una sa acting. Ano yung, nung bata ka ba, meron ka na rin, ano yung nag-trigger sa'yo na parang, ay, gusto ko rin sumali sa kuya ko. Gusto ko rin ginagawa ng kuya ko. May certain play ba yung kuya mo na, ay, napanood mo, tapos, uy. Actually, wala. Wala? Parang mas napilitan nga lang. Sorry. Shout out sa magulang ko. Pero pinapanood kasi namin yung kuya ko. I was like, 5, 6 years old, ganyan. Tapos sinusuportahan namin yung mga play niya sa school. Tapos, parang nung nag-6 na ako, yung teacher namin, yung director namin dun sa school namin, sabi niya na, sama na daw ako. Tapos syempre, yung nanay ko, stage mom, sama ka na, anak. Go! Binigay na, go, anak. Tapos nung ginawa ko na-enjoy ko, hindi ko pa siya syempre na-acknowledge na na-enjoy ko yung acting. Mas na-enjoy ko yung proseso. You know, like, seeing these people every day, rehearsing with them, sarap nun. ganyan, saying, di ba, iba yung camaraderie eh. Kahit sa pelikula naman ngayon, yung collaboration na-experience natin, euphoric siya in a way eh. Nakakatuwa siya, anong tawag doon? Parang nakakabusog sa puso. Ganun. Bigyan mo kami tol ng unting, ano yung mga natutunan mo sa bundok, sa Makiling? Sa Makiling? Oo, kasi syempre, hindi naman, katulad ko, bro, late ko na kasi nalaman eh. Alam mo kung dati pa lang, alam ko baka nag-enroll din ako doon eh. Yan sinasabi nga ng lahat. Diba? Halos lahat nagsasabi nun. So, ano yung mga tinuturo ditong mga subjects ba? Or anong... Malaking karangalan syempre, di ba, na nakapasok ako doon. Parang buong Pilipinas nag-hold sila ng auditions, ng test. Tapos, at the end of it, 30-something lang kaming nakapasa. 30. Tapos, iba't ibang course yan eh. May ballet, may folk dance, may classical music, may visual arts, may creative writing, may namimiss pa ba ako, tapos may theater. Tapos, sa theater, 3 lang kami sa batch ko. Grabe. 3 lang. Sa ibang batch, 6, ganyan kami, 3 lang. Tapos puro lalaki pa kami. Tapos, pag first year ka, syempre, culture shock. Kasi kailangan mo tumira dun eh. From Sunday to Friday, doon ka nakatira. Grabe. Haba nun ah. Tapos walang intern. Ilang taong ka niyan? 12 years old ako nagsimula. 12 ka pa lang? 12 hanggang 16 ba yun? Parang ganun. Tapos, walang internet, walang TV, walang kahit ano. So, yun talaga yung buhay mo. Kung sino lang mga nakikita mo, sila lang yung kasama mo. Grabe. I mean, ano yun eh, puberty mo yun, di ba? Yun yung adolescence mo eh. So, doon nagpo-form yung pag-iisip mo, yung utak mo, kung paano ka gumalaw, anong pananaw mo sa mundo. Tapos, sa theater, parang lahat sa morning, 7:30 hanggang 12:30 GE. So, ACADS yan. GE? Ano ibig sabihin nun? ACADS? Parang math, science, yung mga normal subjects. Pero 7:30 hanggang 12:30 lang. Tapos, lunch break yun. Tapos pagdating ng 2 p.m., arts classes na yun. 2 hanggang 6. Sarap. Minsan, sumusobra pag may rehearsal, ganyan, pag may kailangan kayong i-prepare. Pero nung first year, second year ka, pag Monday, basic acting. Pag Tuesday, theory. Theory meaning history ng theater. Kung ano yung field na, kung ano yung... hindi practical. More like, yun yung ACADS nyo. Theory. Like Asian theater, Philippine theater, kompleto. Tapos, pag Wednesday, improv. Magtuturuan kayo ng improv.
Tapos, pag Thursday, stage management yung ginagawa namin. Tapos, pagdating ng 3rd year, 4th year, Monday, advanced acting, Tuesday, theory pa rin, Wednesday, directing, tapos Thursday, depende, may mga electives may mga electives akong tinik na ballet, may electives akong tinik na folk dance. Meron ding mga method na Suzuki. Pag Thursday, meron kaming Suzuki. Ano yung Suzuki? Suzuki method. So it's like a theater method na yung buong theory niya. I might be getting this wrong, guys. Kasi syempre, ang tagal na nun, no? Hindi ko na siya pinapractice ngayon dahil madugo siya. Pero yung buong theory ng Suzuki is that every movement, every emotion, everything that you do as an actor, it all comes from the core. So, minsan, may mga buwan na ginagawa nyo lang, nag-workout lang kayo. Wala kayong ginagawang iba. Nag-workout lang kayo. As in, abs, ganyan, puro abs. Tapos may mga workout na squats, ganyan, para matibay yung katawan mo. Kasi it's a physical job, right? Yeah. Of course. Tapos merong Shakespeare monologue na bibigay sa'yo, Macbeth. Tapos, habang nag-workout ka? Ganito yung usual basic form. Nakaganyan, 45 degrees, ganyan. So, ganyan. Tapos, parang kami may balde na hawak. Tapos, kailangan butt in, straight body, naka-intact yung core, tapos sabihin nila 8 counts pababa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, stay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos up 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba? Madugo. Madugo nga siya, bro. Umaabot yan ng 60. Tapos merong isang monologue na kailangan matapos mo yung monologue habang pababa ka. So, kunyal ba itong lumilitaw sa aking harap, sa aking kamay ang hawakan, blah, 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 blah. Tapos hindi ka pwedeng tumigil sa kakababa hanggat di mo natapos yung monologue. Anong purpose daw nun? Para lang mas makilala mo yung character mo? Hindi. Nandun nga siya sa physical part of the job. Nandun siya sa, yun yung craft eh. Parang sa Japan kasi to base itong method na to. Tapos, sinusumpa namin yung lahat, syempre. Grabe, ngayon pa nga lang, tol, tinry ko. Medyo sinusumpa ko. 2 p.m. hanggang 6 p.m. puro ganun lang ginagawa nyo. Sinusumpa talaga namin siya. Pero malaking tulong siya, of course, kasi by the end of it, may abs na kami. May muscles na siya. Oo, may muscles na kami. Yun lang yung workout. Wala masyadong ganun. Mas body lang talaga. May mga lakad na. Pero, classical ang laking bagay nun na. Kasi, somehow, ilang days, ilang years kayo, bata pa lang kayo, yun yung ginagawa nyo. Acting na kagad. No? Oo, acting na talaga. Tapos lahat ng yung mga nag-workshop nga ngayon, ganyan ko, may Meissner, nag-workshop, may Eric Morris, may Weston. Lahat yan napasadahan namin. Lahat ng techniques 12 talaga. 12 years old hanggang 16 years old, napasadahan namin yung lahat. Hindi lahat ng techniques ay nag-focus kami. Siyempre, may mga pinili. Pero ano yung mga techniques para ma-share natin just mga aspiring actors natin? May Stanislavski, merong Grotowski. Yan yung favorite ko nung nag-aaral pa ako, Grotowski. Mas body memory siya. Merong Chekhov. Yan, may Meissner, may Eric Morris, may Judith Weston, may Stella Adler. Ang dami. Sobrang dami. Ang dami ko pang hindi na mention, pero sobrang dami nila. Tapos, siyempre, nung bata ako, parang pipili ka. Ano favorite mo? Saan ka mas okay na timpla? Saan ka hiyang, di ba? Like, what's most effective for you? Tapos ngayon, siyempre, nung nagsimula ako sa industriya, pretentious pa ako. ano bang technique mo? Anong technique ngayon? Ako kasi ganito eh. Ako ganyan. Ano ba yun? Ganyan sila. Tapos parang ngayon, I'm at this point na kinuha ko na lang kung ano yung mga pinaka-nagustuhan ko from each and every one. Tapos kinombine ko na lang, tapos kanya-kanyang proseso na lang kung ano yung nag-work sa akin. Pero mahalaga rin yung knowledge na nakuha mo doon kasi mas open, ang dami mong choices eh, no? Oo, naman. Isa talagang privilege. Yung lahat, yung education na natanggap ko. Scholar kasi ako ng bayan eh, kaya malaking utang na loob ko, di ba? Parang alagad ng sining, ganyan yung pagpapalaki sa amin eh. So, grabe talaga yung respeto namin sa craft. Ako, personally, grabe talaga yung respeto. Kitang-kita naman natin yan, bro. Pero, ngayon, bro, dun kasi na-mention mo na ang daming techniques na nandyan. Paano ka in your own way, paano mo tinitimpla yung sarili mong kape into acting? Ganda, sariling kape. Diba? Sariling kape. Paano mo tinitimpla? Paano ba tinitimpla? Yung pinaka-favorite ko when I was doing theater, Grotowski, kasi for me, it was the healthiest technique that yung pinaka-effective din siya for me. Siyempre, personal lang yun. Dahil mas body memory lang siya. So, parang madami nagtatanong sa i-share ko kung ano yung mga alam ko ha. Yung
pag nagtatanong sila, paano ka ba umiiyak? Yan yung typical umiiyak? Siyempre, iba-iba tayo. Iba-iba yung iba dyan, isipin mo yung nanay mo nabangga ng ganyan. O isipin mo, ganito, bla bla bla. Meron pa. Ano pa? Huwag ka pipikit. Huwag yung pag walang-wala na, yung mga tropa mong kasama sa shoot na, basta bro, huwag ka pipikit. Ihipan mo. Meron ako ganyan na kasama rin sa shoot, bro. Di daw siya mayak, bro, ihipan mo. Oh my God. Ayun na. Pero, well, respect. Kasi kung yun yung technique na nag-work sa'yo, go. Kanya-kanya tayo. Okay, going back. Kanya-kanya naman tayo ng proseso. Ako, akin lang to. Kung hindi na talaga gumagana yung kunwari, being in the moment, being the character, kung ano yung pinagdadaanan nila, kung wala pa rin. Meron kasing exercise si Jerzy Grotowski no, na step 5 feet away from the wall, tapos just keep reaching out. 10 minutes. 10 minutes, walang sinasabi sa aming ibang direction, basta mag-reach out ka lang dyan. Kasi by the time na natapos yung 10 minutes, yung mga naririnig na akong umiiyak. Tapos mamaya may nagsabi na, tay, may gumagano na. Walang instructions sa binigay, di ba? Basta nakaganon ka lang. As ako din, naiiyak na ako. So, ano yun? Tapos ina-explain nga, dun sa book niya, na parang when we cry, our breathing changes, di ba? And our chest kind of encloses. You know, so when you're reaching out for something, that's kind of like the normal body frame of somebody who's crying. Kasi nga, naka-enclose, tapos mabigat yung ganyan. Tapos, kapag ako, ngayon, sa eksena, nadadala ko na siya na kapag kailangan ko umiyak, gaganunin ko lang yung chest, tapos... Parang hinahabol mo na rin siya in a way. Parang body memory nga talaga siya, di ba? Kuwari kung basketball player ka, you get your shots up, paulit-ulit ka nagba-basketball, hanggang makuha mo yung tamang shot. Parang gano'n lang din. Parang medyo pinupulsuhan mo rin siya. Tama. Okay, so after nun, pag nagbe-build ka ng isang character, ano naman yung next step? Kasi yun, mas sa eksena. Ito yung beforehand. Preparation. Preparation. Ano yan, buuin mo talaga yung tao. Yung maganda sa amin, first year pa lang ako, character sketch yung isa sa mga pinakaunang first sem, tinuturo na sa amin character sketch. Very simple. Ano lang siya, parang slam book. Di ba yung slam book? Name, age, zodiac sign, address, likes, dislikes. Kahit wala siya sa text mo, kahit wala siya sa script na binigay sa'yo kung mahilig ba siya sa mansanas, wala nakasulat doon. Pero bilang artista, ikaw mag-iisip noon para maging buo siyang tao. Anong favorite color niya? Yung mga simpleng details. Importante yun kasi tayo, bilang tao, na buong-buo tayo, meron tayong mga ganun. So kapag yung character na gusto mong gawing i-humanize talaga, kailangan buuin mo yung mga down to the smallest details. And I still do that up to this day, lalo na sa pelikula, yung character sketch. Na-try mo na bang na-miss mo yung ganong part? Tapos, ano nangyari? Di ko nagawa yung character sketch. Parang masyado ka naging kumpiyansa. Ano nangyari? Hindi naman dahil sa kumpiyansa. Meron kasi akong isang project na ginawa na nasabihan ako na I prepare too much. Okay. Yun yung natutunan ko sa theater. Yun yung, ganoon kami pinalaki sa school ko na kailangan nagpre-prepare ka ng sobra. Tapos may isang pelikula akong ginasabi, yan, masyadong mechanical. Masyadong halatang-halata kung saan papunta yung units mo, yung choices mo, ganyan. Kasi nga, sobrang prepare ko. Minemorize ko ng malala, unitize ko malala. Tapos naisip ko, baka nga minsan kailangan ko lang to be in the moment lang. Kailangan ko lang to be in the scene lang. So, may isang project na ginawa, na yung ginawa ko. Binasa ko yung text, inaral ko yung look, mas yung look yung nag-focus ako. Tapos pagdating doon, inano ko na lang, you know, like, kung ano yung bigay sa akin ng environment, sakay yun ako. Na lang. Sakay ako. Tapos nag-work naman. Nagigets ko yan kasi bro, nung nasa stage din ako nang nagta-transition ako papunta sa film, nagkaroon din ako ng ganyan. Na masyado ako nag-prepare. Tapos parang hindi pala nag-work yung gantong treatment na katulad, kasi yung preparation ng theater, iba sa film pala. Ibang-iba. Nandun ako, ligaw ako bro. Alam ba, first year ko sa theater, yun din yung year na nag-film ako. Kay Direk Chito Ronyo. Oh my God, So, naiyak ako. May mga ganun akong point. Pero, ang hirap. Kaya dapat sa mundo ng acting, alamin mo kung ano ba, TVC ba to, film ba to, theater ba to. Kasi gaya nga nung sinabi ni Jello, mas lalo na dyan sa mga nanonood na hindi pa talaga alam kung paano makakapasok or baka kasi dumating yung point na nagkakaroon na kayo ng transition katulad nung kay Elijah na nagkaroon siya from theater, ngayon nag-film naman siya. Tapos ngayon naman, nag-serye naman siya. So at least ngayon, alam nyo na meron siyang iba't ibang klaseng preparations. Totoo. Iba't ibang medium din kasi yan eh. I mean, as much as it's all acting and everything,
theater is a completely different medium. Film is a different medium, even TV, teleseries, TVCs. Like, iba yung nire-require na style or formula or kung ano man yung hinahanap nila. Iba-iba siya. So, kailangan nag-a-adjust ka rin. Ready ka mag-adjust. Hindi pwedeng isa lang yung proseso mo sa totoo lang. Yan yung mga natutunan ko ngayon. Kasi, like, I take pride in my preparation talaga. Ako, ito yung proseso ko. Ito yung nag-work sa akin. Hindi pala pwede yun. At saka rin siya, trial and error, no? Oo, totoo. Parang kailangan talaga, at some point, minsan meron kang eksena, tama ba yun? Yun yung mahirap kasi sa pagiging actor, parang kalaban mo sarili mo eh. After nung take, sabihin nung director, cut, pero may tanong ka sa isip mo minsan, masala kung bago-bago ka sa industriya. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay ba yun? Totoo. Okay ba yun? Hindi ito yung pinipare ko, pero kasi binago ni Direk yung linya. Di ba, pag galing ka sa theater, ito lang eh. Oo, kailangan talaga, kasi, lalo na wala nang balikan eh. Oo, bro. Di ba? Once you sa theater, kunwari, like, isang buo yun eh. Hindi ka na, walang cut, take two dun eh. Kahit sa pelikula, pag sinabing good take na, lalo na kapag bago ko pa lang, honestly, hanggang ngayon, ako, parang, kahit gusto ko pa ng isa pa, parang, sure ba kayong maganda na yun? Kasi parang feeling ko kaya pa yun mabuhos ng ganito, ganyan. Pero, you just have to let it go. You have to learn how to let some things go. Choose your battles as well. Tapos, just trust your director. Trust the team. Kasi at the end of the day, hindi naman niya i-good take yan kung hindi ka talaga good. Ngayon bro, nakwento mo kasi sa amin, nandun na tayo sa unang part ng isang project, tas nasa kalagitnaan. Ngayon, paano ka naman kumakala sa isang role? Wala. Wala, as in, wala. Kasi, di ba may ibang actors na dami pa nilang proseso rin sa pag-out? Totoo. May mga ganun, may ganun ka ba? May ganun ba si Elijah Canlas? Ako mas sa ano lang, dahil nga I act according to the environment, according to the space that I'm in. Kailangan ko kumala sa space na yun. So, it's either lumabas mo na ako, a nightcap, you know, with friends, or di kaya uwi na with family. Tapos kailangan ko ng kausap. Or di kaya manonood ako ng ibang pelikula. Ganun, maghanap ka ng way para makakalas talaga. Kasi minsan, hindi mo talaga mapipigilan eh. May sumasama eh. May nadadala ka pa uwi eh. So, either may kausap ka or maghanap ka ng ibang papanoorin, maghanap ka ng ibang gagawin. Simple lang naman. Hindi naman ako sobrang, ano tawag doon, mabusise in terms of like, detaching from the characters that I do. Pero, at the same time, nire-respeto ko na, ina-acknowledge ko na may nararamdaman ako. Tapos, kumbaga may mga onting natitira pa dyan sa katawan mo, no? Habang lumalabas ka, minsan kausap mo, the way you think, yung mga gestures mo, minsan madadala mo siya. Hindi mo maiwasan minsan. Hindi maiwasan. Meron nga akong role, it's so cancelable. Meron akong role na ginawa, yung Keys to the Heart. My character there was on the autism spectrum. Tapos medyo yung shoot namin doon every other day, ganyan. Tapos nag-immersion ako, ganyan. Pero ako, I wanted to respect it as if it's just a character, di ba? Ayoko siyang dalhin sa labas. Sabi ko nga, pag nag-press tour kami, tapos pinagawa sa akin si JJ, hindi ko talaga gagawin. Gets kasi, ko yan. Di ba? Like, parang, hindi, trabaho yun eh. I did that character for that story. I'm not doing it for your entertainment, di ba? Totoo. Respeto sa mga tao na nasa spectrum din. Pero, dahil nga, every other day ko siya nagagawa, minsan yung mga pamilya ko, tsaka yung ano, parang nadadala mo na ha. Minsan, basta may mga ginagawa na ako, sabihin nila, yung nuances mo, medyo nadadala mo yung character sa bahay. Sabi ko, okay, kailangan ko, nakakasanayan lang kasi. Ito yung mga behind the scenes na yung family mo lang talaga nakita, yung buong proseso mo as an actor. Alam mo, kaya ako rin ng kasi, naalala mo yung Game Boys? Si Achilles, bro. Ang daming ganyan sa akin. Sa bahay lang tayo nagsushoot. Ang daming ganyan pag nasa labas, press, uy, Kitch, sample ka naman, isang charot. Sample ka naman, isang charot. Or isang Achilles naman dyan. Parang wala si Achilles ngayon, guys. Iba to, si Kitch to, guys. Siguro pag may shoot, tara. Diba? Pero ngayon, ganun ko rin siya respetuhin yung isang character. Kasi parang ang weird naman. Ayoko rin siyang, alam mo yun, para lang sa katotohanan nung character. I mean, iba yung pananaw ko rin kay Achilles eh. So ngayon bro, ngayon ang dami mong ginagawang teleserye. Meron kang Batang Quiapo, meron kang High Street. Ano yung naging strategy mo para hindi mag-mix yung mga character? Kasi yung mga techniques na napag-usapan natin, eto, iba naman to bro. In a higher level naman. Honestly, hindi mo nga ma-apply lahat ng mga pinag-usapan natin kasi serye, it's a very
urgent talaga yung paggalaw ng mga tao eh. Minsan, lalo na sa Batang Quiapo, makukuha mo na lang yung script. Minsan nga, walang script. Sa mismong araw na mismo, bago ka mag-take, sasabihin lang sa'yo yung line, ganyan. Tapos, syempre, culture shock yun sa akin, pero at the same time, na-enjoy ko siya kasi alam ko I have to be on my toes and everything like that. Pero, nung una nga, nung in-offer sa akin yung High Street, medyo nag-alangan talaga ako. Sabi ko, never pa ako nagsabay ng project. Never pa pero talaga. sarap sa pakiramdam, no? Sarap sa pakiramdam. Congrats, bro. Deserve mo yan. Salamat. Alam ko yung pakiramdam. Pero ano lang ako na parang nahiya ako dahil baka hindi ko magawa ng Siyempre tama. gusto mo gawin na maayos yung project. So, nakafocus ako. Tapos sinabi nga lang sa akin ng Dreamscape no, na kilala mo na naman si Archie Aguero dahil nag-senior high na kami. Tapos I did that show for months. Diba? Tapos I was doing him like almost, hindi naman everyday, pero MWF din yun I think. Tapos, sabi niya, parang, kilala mo na naman yun kaya mo na yan. Parang kaibigan na lang. Sabi ko, sabagay, may point kayo dun Pero tagal ko rin naman ginawa yung character na yun. It hasn't been that long. So, sabi ko, baka kaya ko pang ma-recall at ma-channel ulit si Archie Aguero. Tapos, kinaya naman. Yung kay Pablo kasi, sa Batang Quiapo naman, we had a month to prepare. Parang buong January. Kasi walang script nga. Walang script. Tapos, ang binigay lang basically, pangalan ng character mo. Sinong kapatid mo. Papanood ko yung mga clips doon, bro. Grabe. Saya. Enjoy lang ako. Enjoy talaga ni Elijah yung ginagawa niya ngayon. Kasi binigyan kaming freedom Paano ka maglakad, anong look mo, paano ka magsalita. Sabi ko, sige, I'll have fun with this. Tapos, yun, tinodo ko. Tapos mukha namang inis na inis yung mga tao sa akin ngayon. Talagang ginalingan niya talaga. How is it working with Coco Martin, bro? Saya, man. Like, parang, nakatrabaho mo na si Kuya Coco, diba? Ano siya alam mo, superstar siya, diba? Pero at the same time, when you talk to him, he makes you feel like as if he's just one of you, diba? Totoo, so grounded. Totoo yan. May ganun siyang charm and way of speaking to people na may connection agad, may relatability agad. And in terms of work, he's, parang gifted talaga. Gifted talaga siya dahil siya yung creative head ng Batang Quiapo. Siya yung nag-iisip ng kwento ng lahat. And sometimes, he changes it on the set itself. Na parang, hindi, ito na lang yung mangyari. Ito na lang yung gawin mo. Ito na lang yung sabihin mo. Tapos ang galing parang, paano mo kinakaya yun? On top of that, you're acting pa. On top of that, like, ikaw yung producer nito, boss ka ng mga tao dito. Ang dami mong iniisip. Tapos, naisip mo pa yung kwento nito. So, wala akong masabi kung di respeto talaga kay Kuya Coco. Kasi sobrang pasalamat na nakatrabaho siya sa show niya na yun. Sana makatrabaho siya sa pelikula. Iba rin yun. Iba rin yun, syempre. Pero ang saya na napasama ako sa Batang Quiapo dahil alam kong may cultural zeitgeist siya sa mga tao, sa masa na may connection talaga yung audience sa mga characters na nandun sa Batang Quiapo. Kaya si Kuya Coco, grabe lang yung tiwala niya sa mga artista niya. I guess, handpick niya yung mga tao na pumapasok dun Tapos, yun, ikaw na bahala. Ikaw na bahala kung anong gagawin. Parang alam niya na kagad kung ano yung capability ng artist na to. Tapos go, work with me. Kaya sobrang grateful talaga na may ganung tiwala Iba yun Anong bagay yung nasasabi mong natutunan mo kay Coco Martin na madadala mo pa sa mga next project mo or sa future bilang Elijah Canlas? It's the discipline of it all. Dahil hindi lang naman Batang Quiapo ginagawa niya sa buhay niya, di ba? Ang dami pa niyang ginagawang ibang mga bagay-bagay. Pero kaya niya mag-focus on the spot. Kaya niya mag-focus sa present. Kaya niya mag-focus sa moment. And madami rin siyang mga advice na kwento, syempre. Hindi ko na sabihin lahat. Pero in terms of like yung advice niya when it comes to making action movies or shows, na iba talaga yung action na genre. And kailangan talaga yung disiplina na meron ka, yung respeto na meron ka, hindi lang sa mga katrabaho mo, sa ka-fight scene mo, kundi pati sa audience. Dapat di mo sila niloloko. Ganoon siya. In fairness sa kanya, like, naiisip niya lagi yung audience when we're shooting. Parang, hindi na lang magugustuhan niya. Hindi ganito isipin nila dyan. Like, ang bilis ng isip niya, kuwang-kuha niya talaga. As in, weaver nga, sabi ni Tatay Soliman Cruz. Sabi niya, Coco Martin is a weaver. Okay. Sige po tayo. Ngayon naman, doon na tayo sa Batang Quiapo ngayon. Ano yung sa tingin mong flaws ni Pablo na ayaw mo?
Lahat talaga. men. O sige, balik na rin lang natin. Kasi lahat ano yun naman yung parang positive side kay Pablo na nagugustuhan mo? Diyan ka mahirapan ngayon. Oo, mahirap. Mahirap yung something to love. Kasi sa Batang Quiapo, may style siya, di ba? Tapos nung tinuturuan nga kami, kailangan the bad guys are the bad guys. Kasi sa pelikula, kaya mo pang lagyan ng subtext yun, di ba, ng complexity. Pero dito, like, the bad guys are the bad guys, the good guys are the good guys. Pwede magbago yan eventually, pero sa ngayon, ito yung sa'yo. So, bad guy ako. Yun yung binigay. Tapos, hindi ko nga alam kung paano ko siya ipi-play. Kasi gusto ko syempre, like, kasi ako, hindi naman ako masamang tao. I like to think hindi ako masamang tao. Kaya nung pinapaano yun, hinahanapan ko ng relatability para sa akin. Para ma-play ko siya as truthfully as possible. Pero nga sobrang sama lang talaga ng character na to. So if there's something to love about him, it's probably the fact na loyal siya sa pamilya niya. Mapagmahal siya sa kapatid niya, sa lolo-lola niya. Tapos, may loyalty din siya sa best friend niya. Yung sidekick dun si Ice, si Ruben. Si Ruben nga, itawag namin. May catchphrase kami binigay sa sarili namin, yeah boy. Yeah boy. Parang sakto-sakto sa ano yun. Yeah boy. Yeah boy. Pero sobrang na-enjoy ko lang siya, kahit nga sobrang sama niya. Tapos, yun lang talaga yung mamahalin para sa kanya eh. Yung fact na family-centric siya. Pero other than that, lahat na naman sa mga ugali napunta ka sa kanya eh. Babaero, violente, rapist. Like, I mean, hindi mo na mapapatawad yun, di ba? Kahit ako, parang, wala nang redeemable. Usually, sasabihin ko nga, I always find something to love about my characters, no matter what. This guy, nothing. I see. Not a single thing. Wala ka talaga mamahalin. Feeling ko may moment to si Elijah habang nito-drive siya. Grabe si Pablo. No. Kasi parang, sama ko na talaga. Sobrang sama ko na. Sobrang na to. Sobrang na to. Naalala ko yung mga ganung moments. Sabihin ko talaga, sobrang na ako dito. Sobrang na yung ginagawa ko dito. Naintindihan ko naman na, I mean, it's just a job, di ba? Trabaho lang to. Pero, napapamahal yung mga characters na ginagawa natin minsan eh. Kaya, sinasaway mo ba siya from time to time? Bro, huwag ka naman ganyan masyado. Relax ka lang, Babs. Relax ka lang. Hindi, wala na akong magagawa din eh. Pipigilan mo pa ba siya? Baka mamaya bigla ka Baka bigla ano pa mangyari kay Pablo eh. Pero, mahirap talaga mahalin si Pablo. Siya yung pinakauna-unang character ko na parang wala talaga akong gustong mahalin sa kanya. Also, this is the first character I've ever portrayed na rapist nga. So, rapists are one of the most evil people talaga for me. Like, they deserve to get their dicks cut off as in ganun siya kalala for me. So, unforgivable si Pablo and hindi ko talaga siya mahal. The only character that I've never loved. Yun. Ngayon, sige. Ano naman yung favorite character mo? Kasi meron ka ng ayaw mong character. Sino naman yung pinaka-favorite mong character sa lahat na nagampanan ni Elijah Canlas? Sa dami. Itong ginagawa namin ngayon na si Edjo, si Edgar Hobson, he's a real person. Martial law martyr siya. Died during the Marcos administration. Was one of the prominent student leaders of the time. High school pa lang ako kilala ko na siya. So idol na siya. Tapos ngayon ginagampanan ko siya. My God, isang malaking pressure siya, pero at the same time, privilege, and I want to justify it to the best way that I can. Pero, since hindi pa siya pinapalabas, sino kaya? Lahat sila paborito. Kailangan isa lang. Pili ka ng isa. Ang hirap. Alam mo, kung hindi si Cairo, baka si Archie Aguero. Archie Aguero? Bakit? Oo. Bakit siya? Kasi I just always root for growth. I always root for character development. I always see, si Cairo kasi nagsimula na masungit-sungit lang, tapos pabebe, ganyan. Pero mabuti naman talaga yung puso. Si Archie, nung umpisa kasi, hindi talaga mabuting tao. Hindi siya mabuting tao, tapos hindi namin alam kung saan papunta yung story dahil nga teleserye siya. But, the way we were playing it, syempre, we tried to make it as human as possible. These are kids. You know, meron naman talagang bullies sa school. But at the same time, may pinanggagalingan niya lahat. May it be sa family or personal or kung saan man sa school. Tapos si Archie, nahanap niya yung reason niya to grow and be a better person. So, respeto talaga ako sa kanya dahil doon. It's just sa mga characters ko na evident yung character development. Kaya malaking pagmamahal ko sa kanya.
kay Cairo din, malaking pagmamahal ko sa kanya kasi ano din yun it took courage para mag-come out siya, to love freely, kasi hindi naman siya sanay. Siguro grabe yung fears niya, hindi ko siya masisisi doon. Pero ngayong malaya na siyang umibig, nakaka-proud. At dahil dyan, may special guest tayo, Gavril. Gavril, kinilagay sa kita. Dito lang yun nakaraan. Dito lang siya. Diyan din siya Baby. Pagkatabi, baby. Bro, paano mo, ngayon naman ang question ko, paano mo nag-gain yung confidence mo personally? Bilang si Elijah Canlas. Sa daming experiences, daming success, failures. Yep. Paano mo napaniwalaan mo kailangan, kahit ganito yung nangyari, kailangan maging confident din ako. Confident ako, pero humble. Oh, no. Ako is all about just being self-aware. I think that's the key to everything. And even in life, so we can coexist with everyone. And na harmoniously, peacefully. Kasi ako, ina-acknowledge ko lang na marami na akong pinagdaanan. Maraming taong tumulong sa akin para maging sino ako ngayon. And yung mga paniniwala ko, marami nagturo nun sa akin. Na I didn't get to this point by myself. Yun talaga yun. And minsan, alam kong pinaghirapan ko siya lahat. Hindi ko naman mamaliitin yung hard work na nilagay ko sa buhay na to, sa career na to. Pero at the same time, a lot of other people dream to be, in the spot. And I have to be grateful. I know that it's all about hard work and discipline and not giving up and all that. Pero I also think na may konting luck talaga yan May konting luck na nakalagay dyan. Tamang timing, I guess. Or yung mindset lang na hindi sa akin umiikot yung mundo. Diba? Ganun lang dapat talaga yung mindset natin. Kasi sino ka ba? Sabi ko nga, kung hindi ka naniniwala sa aliens, ang yabang mo naman. Medyo, akala ko seryoso. Bakit? Dapat maniwala ka sa aliens. Kung hindi ka naniniwala sa aliens, mayabang ka. As in, tayo lang nandito. May mga alien nga dito sa Pilipinas. Tayo lang nandito? May mga alien yabang sa Pilipinas. Pag yabang mo, maniwala ka sa aliens. Anyway, ano lang din talaga siya. Kailangan lang i-acknowledge na pinaghirapan mo to. And it may not last forever. And you have to keep growing. Ako, I know that I have so much more to learn. I know na ang dami ko pang hindi alam. And hindi ko naman goal na malaman lahat ng bagay. Mababaliw ako nun. Pero just being open to that, open to the world, whatever it shows you, whatever it teaches you, I think it will bring you a different level of groundedness. Wow! Grabe naman yun. Maniwala kayo sa aliens, guys. Gusto ko yun yung panapos, no? Bro, ngayon naman sa sobrang busy mo, paano ka pa nakakasulat ng kanta? Hindi. Paano? Pag-usapan naman natin ng music. Sige, game. Paano ka nakakasulat pa ng kanta? Ito mga nire-release ko ngayon, nasulat ko na siya lahat last year. Nung ginagawa ko yung Gumburza, medyo maluwag yung schedule ko na. So, ginawa ko itong mga kantang to last year. I made about 6 songs. Naka-release namin ng 2 right now, yung Kilala Kita tsaka Sartalo. Stream it, guys. Stream nyo. Stream out on all platforms now. Pati yung live performance videos. It's on YouTube. Gusto yung nag-promote na ako Go! But anyway, yun, nagkaroon kasi akong oras. Tapos, I think that was about a month or 2 months na maluwag-luwag yung schedule ko. Tapos, kinonta ko yung mga tropa ko sa Kindred. Tapos, tinulungan nila ako hanapin yung boses ko bilang artist, bilang musician. Dahil alam nila mahilig ako sa hip-hop, ano yung mga type ng kanta na pinapakinggan ko, ano yung lyrics na sinusulat ko. Sinulungan nila ako hanapin yung boses ko doon. So, ngayon, actually, hindi talaga ako nakapagsulat. Pero, busy mo naman. Pero sa totoo lang, di ba yung Game Boys days pa, hindi, kahit nga Kalel days pa Kalel days pa, ano na tayo, yung nag-freestyle tayo. Nag-freestyle na kami ng rap, guys. Nag-freestyle kami ng rap nito madalas. Tayo na Dela, di ba? Pero rapper lang talaga ako. Hindi, marunong yan. May bars yan. Si Kench, may bars yan. Lumalabas-labas lang. Parang, depende pag mga 3 a.m. Yan, mga ganyang oras. Dami memories. Basta na sa Game Boys. Oo, grabe memories. No? Kahit si Coco, hindi lang singer yun, rapper din yun, guys. Yun, pero nakakainis mag-rap yun si Coco. Sarap siya sa mukha. May halong
may halong pamimintas lahat yun. Pero yun yung ano namin sa freestyle, magtitirahan kami lahat. Para masaya. Para diba? masaya. Tayo lang naman eh. Isipin nyo, ganito na lang eh. Kyle Villino nag-rap. Oo, the best. The best. Siya yung the best. Siya pinakamagaling sa atin. Kahit tirahin ka niya sa rap, parang okay lang. Go, bro! Siya pinakamagaling sa atin. Nakakamiss si Kyle bigla. Diba? Pero siya pinakamagaling sa atin, sigurado. Tapos yung iba kong mga lyrics din, may mga iba akong kanta na nasulat ko siya matagal na. Di ba kasi kahit nung pandemic, nung lockdown, wala pang Game Boys, meron tayong group chat eh. Tapos, di ba, nagsisendan tayo ng rap. Mga beats. Oo, nagsendan kami ng beats. Tapos magsusulat kami. Tapos may mga lyrics akong na-reuse sa mga kanta ko. Parang, nasulat ko to dati, like 3 years ago, baka pwede kong magamit sa kanta. So parang, ganun. Kung ano man nakita ko sa notes ko, sa notebook ko, ganyan. Sinasama mo na lang. Kung wala man akong bagong maisip. Ano yung una mong napakinggan na local hip-hop music? Glock 9. Glock 9? Anong kanta? Glock 9 talaga. Siguro Sirena. Sirena. Naalala. Pero medyo, ano na yun medyo As in yung late medyo na bata ka pa na, hip-hop. Pinag-aralan namin ng grade 3 kasi ako. O grade 2 ba? Yung mga kababayan ko ni Francis M. Kiko. So, yun. Sila yung mga forefathers din naman talaga ng hip-hop yan dito sa Pinas eh. So, happy ako na sila yung ano ko talaga, yung unang exposure ko sa eksena. Pero yun lang yung mga alam ko, hindi naman ako mahilig sa OPM rap dati. Kahit nga American hip-hop, hindi ko masyado pinapakinggan nung high school na lang ako. Tapos dahil sa inyo, kaya ako nahilig sa Filipino OPM. Yan, yung mga tropa mo, sina Cartel. Yan, na-meet ko dahil sa inyo eh. Tapos nahilig na rin ako ng sobra. Hanggang ngayon, mga idol yun. Solid, grabe sila. But anyway bro, ang next question ko sana, ano yung hindi, ito pala. Ito pala yung gusto kong itanong. Francis M. or Andrew E? Francis M. Bakit? Sorry, no shade Pero sigurado lang akong Kiko tayo, guys. I mean, idol talaga si Kiko eh. Iba siya artistically, iba siya lyrically, iba yung patriotism din niya, iba yung pagmamalasakit niya, yung mga kwentong sinasabi niya. And in fairness, he makes bangers talaga. LSS talaga. Hanggang ngayon, mga classics pa rin yung mga kanta niya, di ba? At kinakanta mo yung iba pa niyang kanta, no? Pag nagmo-mall show, tama ba? Yung Kaleidoscope, kinakanta ko madalas. Kasi it's something everyone knows, something everyone can sing along to. Tapos alam mo, na-discover ko late last year, merong collab album si Ellie Buendia at saka si Francis M. Love and War ba yun? At something like that. Angas. Pakinggan nyo guys. It's on Spotify yung collab album ni Kiko tsaka ni Ellie Buendia. Lupet. Bro, paano mo naman nabubuo yung mga concept ng mga songs mo? Like yung, for example, yung Kilala Kita. Paano mo nabuo yung concept nun? Doon muna tayo sa una mo. Sa Kilala Kita? Ano lang talaga yun? Kung anong mood ko. Yung kasi yung pinakaunang kantang ginawa ko. And it took me about a month. A month to finish that song. I guess like isang verse, isang linggo, gano'n. As in, gano'n siya katagal. Dahil nga, first time ko eh, hindi ko alam paano ba mag-songwriting talaga. Unlike acting, hindi ako aral sa music. Pero, gusto ko, sabi ko, yung una kong kanta, gusto ko tumutugtog sa jeep. Pero, yung una mong kanta, tinugtog sa teleserye. Oo, tinugtog sa teleserye. Ang wild nun. Ang wild nung una. Hindi mo ba na-imagine yun? Hindi mo ba naisip na gagamitin siya for a serye? Serye mo pa? Kilala Kita? Kasi, alala ko may nagsushoot kami noon. Tapos biglang umere yung episode. Tapos, nakita ko na nandun na yung kanta. Tumatalon talaga ako, man. Hindi ko yung expect. Grabe kilig, no? Bilang hip-hop rapper. As in, kinikilig ako, tumatalon ako kasi itong kantang, at that point, halos 1-year-old na yung Kilala Kita. Tapos hindi ko na alam kung may makakarinig pa bang ibang tao sa kantang yun. Tapos bigyan nilang sinama sa soundtrack ng senior high last year. Tapos yun nga, eventually na-release. Tapos ngayon, naka 1 million streams na siya. Medyo wild siya para sa akin kasi yung Kilala Kita, ano lang yun eh. Trip-trip lang din namin yun eh. Parang nagka-oras ako, tapos sabi ko, gawa tayo kanta. Kasi sabi ko, gusto ko yung kantang to, ang unang title nun, Jeep eh. Kasi literal gusto ko yung beat tumutugtog sa jeep. Parang boom, boom, boom. Tapos, yung lyrics, gusto ko, ini-introduce ko yung sarili ko. Kumbaga,
Tapos di ko inakalang magwa 1 million streams o masasama sa serye. Kaya salamat sa lahat na nakinig at sumuporta. Parang masasabi rin natin, parang ito yung unang local hip-hop na music na napunta sa serye. No? Parang wala pa masyado, no? Hindi ko alam. Para sa serye, Posible. Diba? Pero I'm sure may mga mainstream na hip-hop artists din na baka napasama. I mean, sa Batang Quiapo lang, sinasmag. Oo, yes. Pero I mean, yung ganong, kasi sila, medyo malapit sila doon eh. Pero ito, high street, tas may rapper. Hindi ko rin expect talaga. As in, nagulat din ako, kasi nagtanong lang sila sa akin, kakasign ko lang sa UMG at the time. Shout out UMG, Island Records. Same label ko kasi yung mga kasama ko sa senior high, si JK, si Kyle. Tapos, tinanong kami kung meron ba kami mga kanta. Nag-send ako ng mga kanta, tapos hindi yun yung ina-expect kung magugustuhan nila at isasama nila. At honestly, hindi nila sinabi sa akin na isasama nila. Surprise! Oo, surprise talaga siya. Nalaman ko na lang nung umere na. Sabi ko, talog-talog talaga. Wow! Ngayon naman yung Asartalo, bigyan mo naman kami ng onting. Nakita ko recently, ito tinuloy nyo na yung jeep. Talaga nag-grab sila doon sa jeep, guys. Yun na yung busking namin ngayon. Sa jeep na yung busking namin ngayon. Sa tuk-tuk kami. Kasama ko si Sila, Tapos, yung Asartalo, kailan ko ba sinulat yan? Basta sinulat ko yan. Nauna yung beat niyan eh. Nauna yung beat. Tapos sino pa producer mo nito? Si Obi, shout out Obi Cavill from Kindred. And itong Asartalo, yung first version niya, si Fern yung gumawa. So shout out kay Fern. Tapos, ang sabi sa akin ni Fern, bro, you have to be flexing on this beat. Like, you have to ride this, be arrogant, ganyan. Hindi ako masyado ganun eh. Ibang type beat yun. Hindi siya hindi ganun yung personality ko na nagpe-flex or whatever. Pero, sakto. So, nakahiga lang yung beat na yan. So, pinapakinggan ko lang siya pag nagda-drive ako minsan, freestyle, whatever. Tapos biglang isang araw, pumunta ako sa studio, tapos wala kaming gagawin. Sabi ko, patugtog mo ulit yung ginawa ni friend, like months ago pa yon. Tapos sabi ko, okay, yung mood ko nun, may kinapipikunan ako. As in, I was really frustrated with a certain someone. Hindi ko na pwede sabihin nga kasi okay na kami ngayon. Sorry. At hindi sorry niya rin na, bro. alam. Hindi naman ako. Okay. Hindi niya alam na tungkol sa kanya to. Pero, yun nga. Special mo, ha? Hindi niya alam. Ngayon, nagkikita-kita tayo, tapos hindi mo alam na tungkol sa sorry na lang, di ba? Pero, yun, may kinakainasan lang ako. Tapos sabi ko, sige nga, try natin na parang bata. Asartalo. Yung parang kami inaasar lang, like, down to the most immature things na pwede mong i-point out in a rap lyric para pamukha sa taong to. As in, yung ending ng kantang yun, ang pangit mo kasi. As in, yun yung lyrics, ang pangit mo kasi. Typical. I am not okay, I'm just not okay. Dami-daming gago sa tabi, mukhang okay. Di ba? Parang, I was just having fun with it. Tapos yun, lumabas siya. Tapos parang natutuwa din naman yung mga tao. Maganda siya. Pero paano mo nabuo yung naisip na doon kayo mag-busking sa taas ng jeep? Sino nakaisip nun? I mean, with the help of UMG yun. Ako kasi yung gusto kong mga cover art ko, yung mga videos na gagawin ko. Yung kilala kita sa tricycle. Tapos itong Asartalo, sabi ko sa jeep. Tapos yung isa ko pang kanta sa jeep din. Dahil at the time, honestly, until now, yung jeepney phase out, di ba? Like, lumalaganap pa rin siya. Ang daming mga jeepney drivers apektado nitong hindi, walang malasakit yung batas na to eh. Tapos, di ba, yung modernization, hindi naman kailangan i-phase out yung mga jeep at mawala ng trabaho itong mga chuper natin. Pero, yun, maliban dun, naisip ko rin syempre personally, nostalgic siya for me. Nung nagko-commute ako, nung college ako, nung high school ako, jeep yan, papuntang UP eh, di ba? O trike, nung bata ako din, sa Cavite. Jeep lang din para pumunta ng school o sa badminton training or kung ano man. So, maliban dun sa personal things, sabi ko, sakto, may jeepney phase out na nangyayari ngayon. Tapos, wala masyadong pumapansin. Wala masyadong lumalaban para sa mga chuper na to. I mean, aminin ko, doon ako nagkukulang na wala ako talaga para mag-on-field, on-ground na ito na lang yung way. O makibaka. Ito, just spreading awareness about it and letting them know that I stand with them and kung ano mang matutulong ko in whatever way possible. Yun. So, nag-merge yung personal tsaka yung advocacy para sa akin dun sa jeep na aspect. Bro, bigyan mo naman ako ng top 3
local hip-hop artist na gusto mo maka-collab ngayon? Boom! Baby, hindi Ay! Baby, Ano? hindi Pwede ba ako mag-cheat? Sabihin ko buong Cartelem. Yan yung Oo, one. pwede. Sige, Isang buong grupo na yun. Wow. Top 1 ba? O, walang sige. Walang order. Cartelem. Cartelem, yan, una. Pangalawa. Mahihirapan sila dito. Mahirap to sa dami ng pinapakinggan ko. Go lang, marami tayong time. Ang hirap nito, tol. Lahat ng artist. Alam mo, ngayon, last 2 na lang lines. Siyempre, Ito na yung pagkakataon, baka marinig na nila. si Kiyo. Magaling din yan. Si Flo G. Yun na. Siyempre, Tinapos gusto ko niya na. sabihin si Glock. Gusto ko sabihin si Smug. Pero, 3 lang sa amin. Nagmumulti May bugoy na ko kay Papa dyan. Ang dami. Tatlo lang. Sige, yun na muna. Pero, baka gusto mo pag-gawin natin top 10. Kaya sige. Meron na tayong 4 na lang. May Glock ka na. Glock na. Apex. Have Abby. James. James, tama na. Tama na. Baka lahat ng hip-hop artists. Lahat na banggit. Filipino hip-hop nga daw. Hindi nakikinig to. Sige, dahil meron siya ito international. Sige. 3 lang. Ay, nako. 3 na lang. Definitely number 1 yan, Kendrick. Kendrick. Number 1, Kendrick. Earl Sweatshirt. Tapos may pinapakinggan ako si Mac Homie. Basta medyo underground guy siya. Pero grabe yung lyrical tsaka yung flow niya. Tapos may mascara lang siya lagi. Hindi niya pinapakita mukha niya. Siyempre yung mga patay na, siyempre si Mac Miller, yan yung mga idol ko MF Doom. MF Doom. Meron ka pa jacket nun kita ko. Anyway bro, ngayon meron naman kami ngayong mga questions na, meron kami pictures na papakita sa'yo at magsabi ka lang ng thoughts sa amin. Photo number 1. Kinakabahan ka ba? Sino to? Ayan. Piece of the Heart. With the Nanay Dolly, to si Zanjo. Kasi yan. Mukhang ano yan, dream come true yan sa akin. Kasi, syempre, yung sagot ko dati lagi. Ngayon kasi, pag sinabi sa akin, anong dream role mo pa? Nagawa ko ni. Yan na yun Yan yung dream role ko at the time. So ngayon, open na ako sa kahit ano, di ba? Pero, grabe yung preparation yan. Kakatapos ko ng suntok sa buwan. Tapos, I had 1 month na lang to prepare yung piano, classical pianist kasi siya, may savant. Anong name ng character? JJ. Panood ko to. Solid yan. Sobrang na-enjoy ko yung project na yan. Tapos, nag-immerse ako sa mga special schools. Tapos, meron kaming autism teacher who was teaching us, kung ano ba talaga, what it means to be on the spectrum. May kapatid siya, dinala niya sa ano. So, ang dami ko natutunan in that process about ASD, about yung savant syndrome, yung proseso lang. First time ko rin to work with Zanjo. Sobrang solid siya. Mukha nga. The best. Kuya Z, the best talaga, as in. Tapos si Nanay Dolly, naka-work ko na siya dati pa, pero first time ko siya maka-work ng todong-todo, na nanay ko siya. So, ang saya ng proseso, and sana na-enjoy ng mga tao. It's still on Netflix, guys. Keys to the Heart. Panoodin nyo. Okay, next. The next photo. Kilala kita. Let's go. Sa ano lang yan? Diyan lang sa Mother Ignacia. Sa tapat lang. Tapos mismo. yung tricycle na yan, dinesignan lang ni David Esguerra, isang production designer. Dinesignan niya ng mga stickers, ng mga painting din, kung ano-ano. Tapos hanggang ngayon, buhay pa yung tricycle na yan. So kapag masakyan yun, nandyan lang siya. Picture na kayo doon. Guys. Yan pa rin yun. Tapos, yun lang naman request ko talaga sa sabi ko gusto ko yung cover art ko sa tricycle. Tapos may reflection. Alam mo, pwede rin tong pwedeng palitan natin ng title. Ibang kanta, kunyari. Alam mo kung ano pwede? Ano? Salamin. Sa reflection. Salamin. Alalahanin mo. Ay, pwede. Remix na yun, remix. Hindi, pero, shout out din sa Clavel Media. They produced and shot yung lyric video and this cover art. And, di ko siya in-expect to be that good. Sa totoo lang, may idea ako, tricycle, ganyan. Pero hindi ko in-expect na ganyan yung kalalabasan niya. Kaya salamat sa lahat ng tumulong sa akin ma-achieve to. Bro, with this success, ano yung gusto mong sabihin sa future na mangyayari pang success para sa'yo? May message ka ba
Sarili ko? Oo, para sa future ng mga success na darating. Chillax ka lang. Alam mo yun. Alalahanin mo, tao ka lang. And there's more to life than just this. Maghanap ka pa ng iba pang purpose. Keep yourself driven. Keep yourself inspired. And patuloy ka lang magmahal ng kung sino man yan o ano man yan. Naksan. Okay, next. Ay, grabe to. Ano to? Parang, ay. Nag-worry na siya. Hey! Cyril Rox G. Let's go. Alam mo, nang pinitch kasi sa amin yung senior high, sinabi na yung unang kwento talaga niya, umpisa pa lang, may teenage pregnancy na. Kami ni Sai. Kami talaga yung partners. Tapos nung sinut namin yung teaser, medyo dun din siya papunta. Tapos nung nag-storycon na kami, nag-workshop na kami, parang iba na yung kwento. Bakit boyfriend niya ngayon si Zijan? Tapos ako, like, bully na talaga ako and everything. Pero syempre, sakay lang kami sa kwento. Tapos doon din naman siya napunta eventually. Pero ending na. Pero si Cyril kasi, ano lang siya eh. Well, mas bata sa akin si Sai. Tapos, pero veteran na yan. Diba? Napapanood na natin yan. Ako dati, hindi ako mahilig manood ng teleserye. Pero I just remember one teleserye that I watched. I didn't finish it, but I just remember watching it, yung 100 Days to Heaven. Ni Cyril, yung bata siya, kasama si Connie Reyes, si Ate Jody. Tapos, naalala ko, sinabi kasi ng teacher namin dati sa theater na, panoorin niyo yung bata doon. Magaling yung batang yan. Kasi yan, pinanood ko siya, tapos ngayon nakakatrabaho ko na siya, tapos nakakabangayan ko pa siya. Tapos ang saya-saya niya kay eksena. Kasi hindi siya, she always keeps you on your toes. Yung may script kayo, ganyan, magre-rehearse kayo, pero sa take mismo, minsan manggugulat siya ng ganito. As ako, malakas din trip ko, gugulatin din kita. So I think like, that's why nag-work out din yung partnership namin kasi we always challenge each other in that way, but at the same time, we're just having fun with it. Kaya, respeto talaga ako kay Sai and I'm so grateful to be working with her. Ano yung happiest moment mo with Sai? Meron ka bang memorable na moment na hindi mo makakalimutan with Sai? Alam mo, madami for sure. Pero, naalala ko lang nung may pinagdadaanan ako like late last year. Tapos she would always check up on me. Sila ng boyfriend niya, si Nat, na text nila ako, musta, ganyan, tapos yayain nila ako lumabas, blah, blah, blah. Malaking bagay sa akin yun eh. Malaking bagay sa akin yun dahil sa industriya natin, madalas mga nakakatrabaho natin hanggang dun lang. You know, like work friends nga, di ba? Kumbaga, hanggang dun lang sila. Pero Sai made it a point and Nat na, you know, step out of their way para kamustahin ako, yayain ako kung saan. Pero siguro nung, ano bang masaya? Nag-fiesta kami sa Abra. Wow! Tapos naalala ko, kasama si Zijan at si Miggy. Kasama namin silang dalawa. Tapos nagpuyatan kami kasi parang 5 a.m. yata kami luluwas pabalik na Manila. Tapos dami lang namin kwentuhan, tawanan, ganun. Yun siguro yung pinaka-nakakatawang moment kasama ko siya. But other than that, I always appreciate her. Kasi lagi nagdadala yan ng cookies, man. Yung nanay niya, ang tawag namin doon lahat. Nung naisip ko yun, sabi ko, yung cookie ng ina ni Cyril. Tapos lahat sila kayo tawag na cookie ng ina. Nandiyan yung cookie ng ina. Yung sarap talaga ng cookie ng ina ni Cyril. Hindi, kasi binake yun ng ina ng mom ni Cyril. So, cookie ng ina ni Cyril. So, order na kayo, guys. Order na kayo. Tita Dayan, shout out. Masarap yung cookies. Meron ba talaga silang binibenta? Meron. Saan ba? Sa Facebook ba, Instagram? Parang both yata. Pero hindi naman yun yung pangalan. Hindi yun yung okay. Hindi cookie binago bigla ni... Unless, Tita, parang magandang pangalan yung cookie ng ina. Baka lang. Catchy yun. Lang. Maganda yung pag gumawa next, kumakain ka ng cookie ng ina. Diba? Masarap, cookie ng ina. Anyway, bro, maraming salamat. Dito na tayo nagtatapos. Man. Maraming salamat sa Wisdom at Kwento, bro. Thank you, son. Baka may gusto kang i-plug or gusto kang pasalamatan or anything dyan. Keep listening to Kitch. Keep listening to Listen Ka Sa Kitch na podcast. Supportan niyo lahat ng ginagawa ni Kitch. Follow niyo siya sa lahat. Ako din, kung trip niyo ako i-follow, nandun lang naman lahat ng mga ganap ko. Kung gusto niyo lang. Tapos yun, patuloy na kayo manood ng Batang Quiapo, High Street, abangan yung mga pelikulang ginagawa ko. And syempre,
Stream, Kilala Kita and The Sartalo out now on all platforms. Love you guys. At dito na tayo nagtatapos sa ating episode with Elijah Canlas. Kung meron kayong gustong i-guess or what, i-comment nyo na yan sa baba sa gusto mong mag-listen ka sa akin. At muli, maraming salamat sa inyo. Dito tayo sa Listen ka sa akin. Thank you, bro. Thanks, man. Maraming. Gotcha.